Parinig ng katekismo. Hindi pa tayo masyadong ano nun, no? Sabi si Mama Mary daw. Si Mama Mary, alam mo ba? Si Mama Mary, maraming anak. Sabi niya. Marami. Tawag-tawag ako ng tatay at nanay. Toy, parito ka, Toy. Toy, 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 parito ka. Bulong-bulong sa akin ng nanay ko. Alam mo bang hindi Katolik, huwag kang makinig dyan. Yung sabihin ngayon yung sabihin sa kanya, patay kayo sa akin. Marami daw anak si Jesus, si Mama Mary. Maraming anak si Mama Mary, sabi niya. Ganyan ako nung araw, no? Buti na lang may mga magulang akong nag sa akin na sabi na hindi dapat makinig, ano. Ako ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makinig sa mga ganyan. Huwag kayong makinig sa mga ganyan. Maluloko kayo, tsaka mag-aktibo kayo sa simbahan para ano. Buti man lang sana kung may mga kagaya ko na nagsasabi sa inyo na ano, maniniwala kayo, kung di pa kayo maniwala, sinasabihan na kayo, tapos mapapagaya kayo sa mga naligaw. Hindi na Katoliko, you're not already, you're not, hindi na kayo Katoliko. Hindi na kayo Katoliko. Heretiko na kayo. Kasi ang heretiko, hindi Katoliko yan. Nagla-live kahapon, ha? Sabi niya, pag heretiko ka, hindi ka na Katoliko. Hindi na Katolik pag heretiko ka. Oo nga naman, ano. Pero may mga ganyang mga Katoliko raw sila, pero heretiko rin daw. Katoliko raw sila, pero heretiko din daw sila. Katiran pa. Dimension yun ng Katoliko, dimension. Anong dimension? Anong dimension ng Katoliko? Ang Katoliko, walang dimension na heretiko. Walang heretical side ang mga Katoliko. Ito, pinapawisan tayo. Walang dimension. Walang dimension. Ang ibig sabihin ng dimension yun ay sukat o kay pasukatan, level. Yun ang dimension. Dimension yan ng Katoliko, ang heretiko. Mga heretikong nagpapanggap na Katoliko. Ang Katoliko po ay Katoliko, no? So, ngayon lang tayo nagaganito dito, kasi tayo ay ayaw natin tayo ay masisi ng mga taong dadahilan tayo ng pag-alis nila. Init, so init, mga babayan, mga Gensei, yung mga Gensei na hindi pa nagiging ganyan na Gensei, Gen A, mga millennials na mga Gen X. Huwag niyo nang gayahin, huwag niyo lang gayahin yung mga ganyang nagkamali at saka naligaw. Naligaw buti kung kayo makakabalik pa sa simbahan, kagaya nitong mga nagsibalikan na hindi nakilala ang tunay na pananampalatayang Katoliko, hindi nalaman. Akala nilang pananampalatayang Katoliko, bulok na simbahan, ang mga Katoliko ay nasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga Katoliko ay may pamahiin,
ang mga Katoliko ay may Diyos-Diyosan. Nasamba kay Maria. Si Maria ay Diyos. No? Tatlo ang Diyos ng mga Katoliko. Ah. Hindi nila nakilala ang tunay na simbahang Katoliko at saka tunay na pananampalatayang Katoliko. Ang alam nila ganun. Tatlong Diyos. Bakit? Hindi ba tatlo? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. O, tatlo. Ha? Diba? O, tatlo daw ang Diyos. Hindi nila nakilala yung tunay na Diyos ay iisa lamang. Hindi tatlo. O, may Diyos ina pa. Sino? Ay, patay. Patay kayo riyan. Diyos ina. Tapos ay si Maria ay hindi ina ng Diyos. Bayad yan. Mag-aral tayo ng pananampalataya natin. Rediscover our faith, no? Rediscover our faith. Yung mga Gensei na nasa Catholic University, ano po, huwag niyong pagmalaking nasa Catholic University kayo, maraming nasa Catholic University naliligaw. Iwala sa mga pananampalataya at moral na tinuturo ng simbahan. Kinakatiran na hindi yan, opinion lang yan. It's just an opinion. Pwede sa Katoliko yan, pwede. Pwede sa Katoliko. Meron pa may sa Katoliko. Ang Katoliko ay kuwan, nagkakasal lang para yung babae at lalaki. Ang Katoliko tanga ka ba? Tanga ka, Elmar? Pwede yun, pwede na ngayon. Ikiminisi mo. Ikaw lang ang magtuturo, marunong na kami niya. Hindi nakilala ang totoong pananampalatayang Katoliko. Ay, maliligaw ka talaga. Kayang-kaya kang iligaw ng dyablo sa kasamaan at saka sa maling paniniwala. Ano? Kayang-kaya kang lituhin. Pati ko, sarili mo, malilito mo, maluluko mo. Pagpasok mo sa isang simuong kundo, pil na pil ko ang Espiritu Santo. Parang nandito ang Diyos ko po. Hiwalay ang babae at lalaki. Huwag na kayong magsigaya sa mga Gensei, mga Gen Alpha. Lalo na yung mga nasa Catholic University, no? Sayang ng tuition fee nyo. Sayang, mamahal pa naman. Pagkakataon yung matutunan ang pananampalatayang Katoliko, tinuturo ng mga nagsisipagturo sa inyo. Huwag na kayong gumaya doon sa isang depensor ng naging depensor ng Iglesia ni Cristo. Tuition fee, Diyos ko po, patatawa. Ang mahal-mahal ng tuition fee sa mga Catholic University, may exclusive school. Exclusive school. Exclusive school.
Exclusive school. Ang mahal ng bayad sa inyo patatawarin. Sinayang nitong taong ito. Bugtong na anak. Nag-iisang anak ng ama. Ibig sabihin, yun ang pinanggalingan niya, ganun din siya. Sineta, bugtong na anak. Sayang ng tuition pin mo nung bata ka pa, walang... Pero ano, walang ginawa kundi umatake sa simbahan. Depensor ng Iglesia ni Cristo na po. Brother, sayang. Balik loob ka na sa simbahan katoliko. Sayang ka. Magbalik loob ka na. Balik loob ka na. Sama mo yung mga yung mga depensor niyong iba, si ano. Magkatoliko na kayo at hindi yan ang pananampalatayang tinuro ng Diyos, si Kristo'y tao. Hindi yan, naku. Si Kristo ay tao. Mga Jensei, nakakalungkot, no? Pero may mga ganyang mga Jensei, mga anime tuloy, alpha. Mga alpha. Huwag nyo nang gayahin yung mga Gen X na mga naligaw, no? Mga unbeliever. Pinakapawisan ako. Pinakapawisan ako. Sa mga ng pawis na. Kabayan. Kanina pa tayo dito. Minsan lang tayo magsasalita tayo. Wala yung ating ano rito eh. Pagkakataon natin pag-gala-gala rito, walang tao rito. Wala masyadong tao dito. Wala pati dito yung ating amo eh. Hirap naman pag ganito tayo, nandito yung amo natin, nakakaya rin naman. The very least, kahit naman ganyan sila na kaiba natin sa pananampalataya. Wala tayong magagawa tayo ay nabubuhay sa mundo ng marami tayong kasalamuha na iba-iba. Pero tao pa rin tayo, no? Dapat nating igalang ating kapwa, no? Galang natin ang kapwa natin. Malaya naman ang taong mamili ng kung anong gusto niya. Bahala siya. Kaya lang siyempre tayo ay bilang sa simbahan, tayo naman ay ginagampanan lang natin ang ating katatayuan. Nasa kasi tayo eh. Ako ay nasa ministeryo. Kahit na nung sabihin pa ng mga tao, kahit kasama natin sa simbahan, wala, kahit ako, wala akong magagawa kasi nandito ako sa ministeryo ng apologetics, sayang. Pagka hindi ko ginamit ito. Hindi naman ministeryo ko yung magdasal kagaya ng apostolado ng panalangin. Yun ang pinakaano nila. Puro dasal. Sa apologetics dito sa ating samahan, hindi naman tayo puro dasal lamang. Apologetics nga po eh. Hindi naman kami magsusumbat. Hindi naman kami rito. Magkakalistinix. Calisthenics. Ano yung ating salita. Bahala na kayo kung maintindihan yung sinasabi ko.
Nagiilang ano na rin tayo. Ano? Itong nasa ilang oras na ba tayo dito? Ah. Naku, magti 3 hours na tayo. Pero, wala natin gayaan yung pagkakamali ng mga Gen X. No? Mga Gen Z, mga Gen Alpha. Oo, ingat kayo. Oo. Habang nagkakaisip kayo, no? Nagmamature ang isip nyo. Tignan nyo yung mga sinasabi ng ano, no? Gamitin ang common sense. Minsan wala na yung common sense eh. Wala nang sense, no? Yun nga ang pinakamadali nating maapuhap eh. Common sense. Without any help from the scientific knowledge. Common sense lang. Common knowledge. Yeah. Gusto pa dyan, Elmar ah. Pangit ka naman. Yan ang madaling gamitin. No? Kahit walang tools. No? Una-una na ay common sense. Kahit walang libro. Oh. Pero sa pananampalataya, no? Kailangan pa rin natin ang mga at the very least malalim na pag-iisip. No? Pero siyempre, unahin natin yung common sense. Pag nawala na yung common sense, anong mangyayari sa atin? No? Nonsense na tayo. No? Nonsense. Magiging nonsense ka na. Nonsensical na yung mga pinagsasabi mo. Para ka ng hangal. Bakit di ka magiging hangal niyan? Parang hangal. Tanungin ka, anong katungkulan mo? Sasagot ng isang hangal na kausap. Ang katungkulan ko, magturuan. Ha? Nonsense, ano? Parang hangal. Magturuan? Anong katungkulan mo? Magturuan. Ano yun? Mangangatiran pa. Mangangatiran pa. Ibig mo sabihin, ang Katoliko, hangal. Hindi naman ang Katolikong sinasabi ko. Sila. Ibig mo sabihin, ang Katoliko mali. May ibang Katoliko? Ha? Ha? Mali ba? Sagot! Di ba? Para mga hangal ano? Ang Katoliko. Bow. Ang kausap mo nagsasalita, nag-iisa, ang Katoliko raw siya. Ang Katoliko. Ayan na. Time out muna kaya tayo. Mag-ano muna tayo, mag-end muna tayo. No? Hello po, Catholic. Shoutout sa inyo, Wang Halu. Uy, si ano to, si Warrior yata ito. Good morning, brother. Warrior. 211 ng Iglesia ni Cristo. Wala na, dumaan lang siguro to. Shinjensi. Richard Dolinog. Andito si Evan mga. Andito pala si Warrior. Warrior, rakit ka Warrior. Baka gusto mo makita, akit ka lang. You're most welcome.
Bigay mo yung side, no? Aakit ka rito, share your faith, your religion, no? Kung anong ano ka, no? Most welcome mo rito. Lahat dito ay ano, kahit naman tayo magkakaiba yun, ano tayo, pwede naman tayong mag-usap kahit tayo magkakaiba yun. Ano po? Yan. Yun nga lang, kailangan ay tayo maging sibilang walang mura. Ito pa isa. MCGI Exeter. Akit ka, Brad. Baka gusto mong makit dito. Mga Exeter ng MCGI. Mga ayaw na sa MCGI ito. Ano kasi sila, nagwatak-watak na sila. Simula nung mawala yung kanilang sugo. Yung sugo nila. Yung sugo nilang sabi ay kwan. Sabi ay sabihin na natin totoo yung sugo ng MCGI ay kwan erratic, pamali-mali ang turo, mga contradiction ng mga turo. Akit kayo, kung ano. Papakit yung mama. Ito po sa 1,000 viewers natin. Salamat sa inyong panonood, tsaka mga kababayan. Yung sinasabi ko, ingat. Apa? There are 50,000 differing each other sex kontra sa bawat isa. Samantalang iisa lang naman yung simbahan tinatag ni Kristo. Hindi pwedeng lahat yan ay tunay kasi magkakakontra sila. Hindi naman pwedeng magtayo ng simbahan si Kristo na magkakakontra. Walang ganun. Si Kristo ay nagtayo ng simbahan niya. Singular yan. Simbahan. Hindi mga simbahan. Hindi mga simbahan. Ang tinayo ni Kristo ay hindi mga simbahan. Hindi mga iglesia na magkakakontra. Kaya hindi lahat tama yan. Hindi lahat tama yan. Meron lang isang tunay. Kaya ingat-ingat tayo sa mga salita natin, ganito. Pulot tayo dito, pulot doon. Pag may nagsabi sa si Kristo ay Diyos lamang, naku po, patay. Ingat-ingat tayo. Si Kristo Diyos lamang, hindi tao. Naku po, patay. Ingat-ingat tayo sa mga nakakasalanan. Magtanong tayo sa mga otoridad sa simbahan. Huwag tayo magtatanong sa mga tagapalengke lamang, na galit sa simbahan. Tanong tayo sa proper authority o kaya sa mga proper person na may kinaukulan dyan. Huwag kang magtatanong sa tubero ng tungkol sa gamot na makapagpapagaling sa kanser mo. Papatayin ka niyan. Diba? Does it make sense? Hindi ka pwedeng magtanong sa tubero, doktor.
Konduktor, hindi rin pwede. Di ba? Di ba? So, ingat-ingat po tayo mga Jensei. Hello po mga anak, mga apo, mga Gen Alpha, mga millennials. Ano po? Nakakalungkot, no? Sabi nung isang Gen Alpha, nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Nakakalungkot. Tinatanong nung isang matanda, nalulungkot ka? Bakit? Nalulungkot ako, sabi nung isang Gen Alpha. Bakit? Ba't ka na? May leader kasi tayong ganyan eh. May leader tayo, nalulungkot ako. Nakaupo sa isang tabi, nalulungkot ako. Yan ang nabubuo nila yan, ha. Nakakabuo sila ng mga pangkontra sa mga totoong nangyayari. Nakakalungkot na may 85% na mga nominal Christian patatawarin. Diyos ko po. Diyos ko po. Patatawarin. Ako. Teka. Lobat na tayo. Nalulungkot ako, sabi. Nakakalungkot, meron tayong leader na ganyan. Nasira ang ulo. Nasira ang ulo. Fountain. Amoy shabu. May bayab. Nalulungkot ako, sabi ng isang Jensei. Bata-bata na. Gen Alpha pa yata. Imagine 7 years old, 5 years old. May kaisipang ganyan. Oh my gosh. Mga ining, mga utoy, ay kalungkot nyo. Yung ganyan kayo. Mga unbeliever kayo. Yun ang nakakalungkot. Unbeliever. Natitigas ang ulo. Mga ganyan. Mga laban sa akin. In fairness sa mga nakakasalamuha ko, ha, na mga sa kapatid natin sa hanap buhay. Ang mga ganyan hindi lang matatagpuan sa mga kapatid natin sa hanap buhay. Pati sa labas. Nilulungkot ako yan, nasa labas na tayo. Sabi nung nasa labas na tayo, nalulungkot. Kililing is on the loose. Hindi ko alam kung sinong mga nagsisipagsalita dito. Napakahaba nitong video ito. 3 hours na pala ito. No? Nakakalungkot, no? Pero bakit may natawa, no?
Pero kahit ganito tayo, no, seryoso tayo sa sinasabi natin, no, nakakalungkot. 85 sa 100 na tao are just nominal Christian. Hindi nakakatawa to, hindi siya nalaping mga to. Kaya tayo ganito eh. Ang simbahan ay tinatawag tayo sa kabanalan, no? Lahat ng salita natin may kontrang mga kilaling ano. Opo. Pati Biblia sabi at tinatawag tayo sa kabanalan kasi si Kristo, ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo ay banal, no? Tinatawag tayo sa kabanalan, hindi sa kasamaan, no? Talata ba? Talata? 5:48 ng Mateo. Bakit may ganun? 5:48, sige. Talata tayo. Tinatawag tayo ng Diyos sa kabanalan kasi tayo mga anak niyo eh. Kayo, kung ayaw niyo ng banal, di bahala kayo. Hindi kayo anak ng Diyos. Sabi ng isang kasama ko dati, ay mali. Kausap pa yung sabadista. Sabi niya yung sabi nung sabadista, ang tao daw galing sa baboy. Dati daw baboy ang tawa. Yun ang kausap niya. Mali. Hindi daw na ang tao ay tinatawag ng Diyos sa kabanalan. Diyos ko po. Ayan ang sinasabi ko eh. Mga unbelievers na. Pero katoliko raw sila. Katoliko. Mga nominal nga lang. Hindi po mali ng katoliko sinasabi natin. Yung tamang katoliko tinasabi natin. Yung tamang katoliko. Hindi yung mali ng katoliko. Walang mali sa katoliko. Wala po. Hindi mali ng katoliko sinasabi natin dito sa apologetics. Yung pagiging reasonableness ng Christian religion. Yun ang sinasabi natin. Kaya pag mali ka, talagang mali ka. Hindi ka magiging tama. Ang akala lang nito mga kililing nito, mali daw ang tinuturo ko. Hindi po mali. Yung tama. Yung pagiging tama. Yung pag-iwas sa mali. Sinasabi natin ay mali na dapat iwasan. Hindi natin sinasabing mali. Mali ay mali. Ay dapat gawin. Mali lamang ang sinasabi natin. Yung tama po yung sinasabi natin. No? Sari-sari, effort talaga sa pagsasalita natin. Lahat ng salita natin, lahat ng mga katuruan na ituro natin, sinasagot. Anong kalalabasan mo niya? Eretiko ka. Sabihin natin, ang tao ay tinatawag sa kabanalan. Kukontrahin mo, eretiko ka. You are heretic. You are heretic. Mga unbelievers, ganyan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. 85% ng mga tao, 85 sa 100, mga unbelievers. Nakakalungkot. Alam na pala nila eh. Sinasabi nila sa akin na 85%. Akala nyo, hindi ko sasabihin na. Ngayon lang ako magsasalita pero alam na pala ninyo yung sinasabi ko eh. Sinasabi namin sa ano. Hindi lang ako nagsasabi niyan, CBCP. Matagal na sinasabi yan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Very evident naman. Punta kayo sa mga simbahan. Akala nyo ba,
Marami talaga nagsisipagsimba. Oo. Marami eh. Maraming Katoliko eh. Yeah. Pero 85% ng tao, ng Katoliko, mga nominal, mga unbeliever, non-practicing. Ah. Marami dyan mga heretiko. Mga heretiko, patatawarin. Alam niyo heretiko? Mga heretiko, may material heretic, tsaka formal heretic. Yung mga, marami dyan mga formal. Yung mga material, hindi nila alam na sila heretiko. Mga heretiko. Pero heretiko ka. Eh, pag heretiko, Katoliko ka ba? Hindi. Nako. Kaya, balik loob na tayo sa simbahan, kayong mga kaya natin sinasabi to obligasyon ng mga na ipahayag namin. Ako na lang, sige, ako. Obligasyon ko to na ipahayag sa inyo ang tama at totoo. Hindi ko sinasabi yung mali nyo, sinasabi ko yung tama. Kapalisip ko eh. Puro mali daw ng Katoliko ang tinasabi ko. Mali ba ang Katoliko? Hindi naman mali ang Katoliko. Tama ang Katoliko. Puro mali yan, sinasabing nakakalungkot. Leader tayo si Raul, ang Bawantin, tsaka... Yun ang sagot nila doon sa nakakalungkot na nakakalungkot na maraming mga Christian na turingan. Maraming ganyan. Akala niyo ba sa Katoliko ganyan lang? Sa Katoliko lang may ganyan. Lahat ng maraming ganyan. 85% na pero hindi natin inaano yung sa iba. Bagay, sige. Kailangan tayo ay lalo ngayon. Mayroong mga earthquake na ganyan. Dapat nating malaman kung ano ang dapat na malaman. Medyo malobat na tayo. After ng oras na tayo. Mamaya, pag may pagkakataon tayo, pabrik tayo. Mga Jensei, huwag na kayong gumaya dyan sa mga iglesia ni Cristo na mga hangal. Alam ba yun, nagdidiscovery ng kung ayan, na-discover nila maling pananampalataya, naging iglesia ni Cristo. Patatawa. Pasok sila dyan sa mga, uy, ganda. Hindi hindi nagsisipagsimba, ayaw makinig sa mga nagtuturo sa simbahan. Ayaw pakinggan yung mga tinuturo sa simbahan na pasok sa kanan, tenga, labas sa kaliwang tenga, wala na. Wala. Paano kung malalaman matututo niyo? Hindi pwedeng sasabing, alam mo ang kung ganyan ka, kitang-kita naman eh. Anong malay nyo? Anong malay nyo sa pagtuturo sa ka-depender? Kung ganyan kayo. Pagsisimba na lamang, hindi nyo pa alam kung ano ang dapat gawin. Tatawarin na. Mga Jensei, mga Alpha. Huwag kumarti ng kung ano-ano. Magsipagsimba kayo. Mga 9 years old pa nga, nangungumunyo na eh. Huwag niyo sasabihin na hindi pa kayo pwedeng sumimba. May nagtuturo sa inyo matatanda nangangatira ng ganyan. Na hindi kami pwedeng magsimba. Bata pa kami. Pwede. Hindi naman pinagbabawal sa simbahan yan. Huwag lang kayong maingay sa loob ng simbahan. At yan ang bawal. Pwedeng magsimba.
Grade 3 nga, meron ng first communion. Sasabihin nyo, hindi kayo pwedeng magsimba. Ilang taon na ba kayo? 11, 10, 9, no? Kayong mga